Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating pag-aaral po ngayong umaga ay may pamagat po na The Wise and Foolish Builders, a Call to True Faith. Sa Matthew 7:24-27, ito po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon pong umaga. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang talata. Matthew 7:24-27, Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down and the streams rose and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, and the stream rose, and the wind blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita, na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, the passage before us today is the conclusion of Jesus' Sermon on the Mount, where he contrasts the wise builder with the foolish builder. This parable serves as a powerful warning and encouragement, teaching us that true discipleship is not just about hearing Christ's words, but about obeying them. Lilinawin ko po at ipinapauna ko na sa inyo, itinuturo po ng parabolang ito ng ating Panginoong Hesukristo ang katotohanan na hindi sapat ang tagapakinig lang ng salita ng Diyos, kundi bagkus ay dapat maging tagapagsunod tayo nito. Maraming pagkakataon na makikita natin sa banal na kasulatan ang pagsansala ng ating Panginoong Hesus sa mga eskriba at pariseo. Sila po ay mga bulag na guide o tagapaggiya ayon po sa Bible. Sila po ay nagtuturo pero hindi naman nila ipinatutupad o hindi naman nila ginagawa yung kanilang itinuturo. Kung gusto nyo po ng teaching about this, yesterday diniscuss ko po yung Romans chapter 2, kung saan doon po ay ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo sa sulat ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng tinatawag na inner circumcision or yung circumcision of the heart. Kapag sinasabi natin na tayo ay mga mananampalataya katulad ng mga Hudyong nagsasabing sila'y mga circumcised, panlabas lang na circumcision yung kanila pong pruweba. They were circumcised when they were young, proving that they are part of the covenant people of God as Israelites. Pero ang mabigat, physical circumcision lang. Yung kanila pong mga ginagawang panlabas ay hindi naman galing sa katotohanan. In fact, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 2, kayo ay mga ipokrito. Sabi ng Panginoong Hesukristo ay para kayong mga pinaputing libingan, maganda kayo sa labas, pero sa loob ay bulok ng mga kalansay na tao. So makikita po natin dito ang importansya ng not just about hearing the word, but also obeying the words. So this passage underscores the necessity of genuine faith that produces fruit in the life of a believer. Sa talata natin, makikita natin na mayroon dalawang builders. This two builder is a great example of the lesson that we will be discussing today. Meron pong dalawang builder at merong dalawang contrast ng foundation. Ang mga taong naglilingkod sa Diyos ay
katulad ng dalawang taong ito. Ang sabi, ang isa ay wise according to the Bible, and the foundation is on Christ, a life founded on Christ. Ito muna ang ating pagtutuunan ng pansin, the wise builder. Bakit siya tinawag na wise? Jesus describes the wise builder as one who hears His word and does them. Mababasa natin yan sa verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man. Yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos and then tinutupad ito, ipinapamuhay ito, ang tawag doon ay matalino. Sila yung mga nagtatayo sa ibabaw ng bato. This person builds on the rock, which represents Christ and His teaching. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians 10 verse 4. Simulan natin ng verse 1. 1 Corinthians 10:1-4. Ito po yung sinasabing pagbabalik tanaw ni Apostol Pablo sa kasaysayan ng bansang Israel. Ang sabi po dyan ni Pablo, "For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the clouds and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ." So makikita po natin mga kapatid, ang bansang Israel nung tumawid sila sa dagat na pula kasama si Moses, ito po ay palatandaan ng pagpapalaya sa kanila ng Diyos. At ang Diyos nag-provide sa kanila ng kanilang mga kakainin. Hindi lamang po spiritual food ang kanilang daladalang kinain, kundi mga real, literal food. They ate manna every day. At sila'y pinrovide din ng Diyos ng tubig na kanilang iinumin galing sa bato. At dito sinasabi ni Apostol Pablo na ang batong yon na naging source ng kanilang sustenance para sila'y mabuhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sa katotohanan ito, sinasabi sa Matthew 7:24, yung mga taong nakikinig at sumusunod sa Panginoon at pinapractice ang kanilang mga napapakinggan ay katulad ng taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So, sa ating pananampalataya, in the Reformed theology, this points to the doctrine of perseverance. The true believer, regenerated by the Holy Spirit, builds his life on Christ and endures in faith. Ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Subalit sino ang makakapanatili? Ang makakapanatili ay yung mga mananampalatayang totoo. Yung mananampalatayang na-regenerate ng Holy Spirit na itinayo ang kanyang buhay sa ibabaw ng bato. Sila ang makakapanatili. Tayo ang makakapanatili. Bakit? Kasi meron tayong matibay na pundasyon. Amen? Without the solid foundation, pagdating ng mga unos ng buhay, giba ang ating mga ginagawa. Makakapanatili lang po tayo kung tayo'y nasa matibay na pundasyon. So the foundation also signifies a commitment saan? To sound doctrine and biblical truth, reflecting the necessity of a theologically sound faith that is not swayed by the cultural shift of personal feelings. Kailangan yung ating pinananampalatayanan ay solid, hindi nakasalig sa emosyon, hindi dala ng ating mga damdamin, kundi ayon talaga sa ating pananampalatayang pinaniniwalaan. Kaya po yung mga totoong evangelical churches na naniniwala sa kahalagahan ng solidong doktrina, nire-recite ang creed sa pananambahan. Bakit nire-recite ang creed?
yung Apostles' Creed o Athanasian Creed, kung anumang creed yan, halos pare-pareho lang naman yung mga creeds na yan, ay dapat pong maunawaan na ito'y patuloy na reminder sa mga totoong anak ng Diyos na pahalagahan ang mga creed na ito. Kaya sa amin po sa Winnipeg Unida, every Sunday, every worship service, we recite the creed. Pero ito po sasabihin ko, hindi naman po lahat na nagre-recite ng creed ay totoong mananampalataya. Pero kung ikay totoong mananampalataya at inuusal mo ang creed, this will be your solid foundation. That signifies the commitment to the sound doctrine and biblical truth. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. So those are part of the Apostles' Creed na kailangan pundasyon ng iyong pananampalataya. Sabi ni Pablo, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Yan po yung ating handle Yan po yung ating pangahawakan And we need to correctly handle the word of truth. Dahil dito, hindi ka maisusway ng cultural shifts o kaya yung mga personal feelings. Malalaman mo kung solid daw yung iyong pananampalataya kapag hindi ka nadadala ng mga bagong katuruan, nang hindi ka madaling akayin at bulahin ng mga mapanlinlang na mga katuruan. Nakakalungkot kapag yung ikaw ay matagal ng mananampalataya, nakarinig ka lang ng ganito, dala ka. Nakarinig ka lang ng ganon, dala ka. Wala kang solidong pinangahawakan na katotohanan dahil hindi na ilapat ng mahusay ang pundasyon ng pananampalataya. So the wise builder not only trusts in Christ for salvation, but submits to His Lordship in all areas of life, seeking to apply Scripture in daily decisions and ethical conduct. Yon ang matalinong builder. Kumusta ka kapatid? Are you a wise builder? Saan nakatayo ang iyong pananampalataya? Ano ang saligan ng iyong pananampalataya? Ang saligan dapat ng pananampalataya, ang Panginoong Hesukristo, ang matibay na bato, at sa kanyang mga turo. Amen? Now, let us look at the foolish builders. Bakit tinawag na foolish builder ito? Because his life is not built on the solid foundation, but on the sand. Yan po ang sinabi ng talata. The life of this foolish builder was built on the sand. Ano po? Sino tong mga to? Anong description ng Bible sa kanila? The foolish builders hears Christ's words but does not obey them. The same word na narinig ng wise builder ay narinig din naman ng foolish builder. The only difference is yung wise builder, they listen, they receive the word, and they abide. Itong foolish builders, they hear the same words, but they did not obey. Kaya pag linggo mga kapatid, bumabagsak lang naman ang mensahe sa dalawang tainga. Isang matalino at isang mangmang. Ang matalino, pakikinggan ng mensahe at ipamumuhay. Yung mangmang, pakikinggan ng mensahe, papapasukin sa kaliwa, palalabasin sa kanan. Sila yung tinuturing ng Bible na nagtatayo sa buhanginan. Yung sand, let us read first. Matthew 7:26. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. So, the sand represents something apart from Christ. Ang tawag dito, minsan ay madalas ay self-righteousness, worldly wisdom, or mere outward religion, na inakala ng foolish builder na ito
na magiging sapat para maging matibay siya hanggang sa pagbalik ng Panginoon. At marami po ang ganoon. Maraming mga taong umaasa sa kanilang self-righteousness, sa kanilang worldly wisdom, sa kanilang outward religion. At ito po yung mensahe ko kahapon ng mga taong naniniwala because they were circumcised in the flesh, they have the outside external proof of their being connected to the covenant, sapat na yon para sila ay maging mga ligtas. Huwag niyong kalimutan, pagdating ng araw, may magsasabi sa Panginoon, sa Matthew chapter 7, Panginoon, Panginoon, sa iyong pangalan kami ay gumawa ng himala, nagpalayas ng mga demonyo. No? Pero anong sasabihin ng Panginoon? Magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Sila yung mga tao na itinuturing na mga mangmang, napakinggan ang salita, napakinggan ang mensahe, pero itinayo sa buhanginan. Hindi isinakatuparan. This aligns with the doctrine of total depravity, that apart from the sovereign grace, man is naturally inclined to reject true faith and obedience. Dito ay pinakikita yung katotohanan ng ating pinaniniwalaan na ang tao'y walang kakayahan sa kanyang sarili. Maliban na ang Diyos ang kumilos sa kanya, baguhin ang kanyang puso, hindi niya tatanggapin ang salita ng Diyos at hindi niya ito ipapamuhay. So the wise and the foolish builders represents the one that has been regenerated and the one na hindi na-regenerate. Nakita niyo po? So, Romans chapter 3 verse 10 to 12, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Kaya mga kapatid, kung sa pamamagitan lang ng ating self-righteousness, ng worldly wisdom, or mere outward religion, hindi tayo maliligtas. Matutulad tayo sa mangmang na inaakala sa pamamagitan ng kanyang ginagawa sa kanyang mga pagpapagal ay tatagal ang kanyang mga ginawa. Hindi. I-reveal ito ng panahon, i-reveal ito ng mga pangyayari sa buhay, at ang mga bagay na ating itinayo ay guguho dahil wala itong solid na foundation. May this serve as a warning against superficial Christianity. The foolish builders may appear religious outwardly, but without regeneration, his foundation is ultimately unstable and destined to fail. Yun pong lalaking ito na nagtayo sa buhanginan, palatandaan ito na maaaring sa panlabas ay mukha siyang relihiyoso. Pero kung walang nangyaring pagka-born again, na ang tanging may kagagawan ay ang Holy Spirit, ang kanyang pundasyon ay mananatiling unstable at nakadestined, nakatadhana para ito ay gumuho. Pagdating ng araw, katulad ng parable of the 10 virgins, yung mga nag-aakala na sila'y makakasama sa piging ay darat ng hindi handa dahil wala silang langis para papasukin ang bridegroom o patuloyin sa piging ng Panginoon. No? They have been destined to fail. Kaya John 3:3, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Now, kung kailangan para makapasok at makita ang kaharian ng Diyos ay ipanganak na muli, papaano ito?
this is the work of the Holy Spirit. Wala tayong partisipasyon dyan sa kapanganakan na yan. Ang pumipili niyan ay ang Ama bago pa likhain ang sanlibutan. Kung sino ang mare-regenerate, ang Espiritu Santo ang may gawa niyan. Sa John chapter 3 verse 8, umiihip ang hangin. Alam nating may hangin, hindi natin alam saan galing at hindi natin alam saan patungo. Ganon ang ipinapanganak sa Espiritu. Kaya pag sinabihan ka ng pastor, eto gagawin mo para ka ma-born again, niloloko ka lang nun. You cannot know and you will not know what to do in order to be born again. Ito po ay gawa ng Santong Espiritu at dapat nating ipagbigay puri sa Diyos sa kanyang kaluwalhatian kung tayo'y nakaranas ng pagiging born again nang wala naman tayong ginawa. Kaya po sinasabi sa aklat ng Epeso ni Apostol Pablo ang kaligtasan biyaya ng Diyos Biyaya mo bang matatawag kung meron kang ginawa para makamit ito? Hindi. Bunga na yun ng iyong gawa, ang tawag doon ay sweldo o benepisyo o yung ano tawag doon? Payment. Hindi. Ang kaligtasan ay biyaya at kapag sinabing biyaya, may gumawa nun para sa'yo. At ang Holy Spirit ang gumawa ng ating kaligtasan. Nang tayo'y mga patay pa sa kasalanan, Ephesians chapter 1, tayo ay binuhay ng Santong Espiritu. At dahil doon, makakapagsimula tayong magtayo bilang matalinong tagapagtayo sa matibay na pundasyon, at yun ay si Kristo. May this also serves as a warning against superficial Christianity, where faith is merely intellectual or emotional but lacks true repentance and transformation. Mga kapatid, ito ang totoo. Kung ikay nakaranas at pinaranas ng Espiritu Santo ng kapanganakang muli, hindi po pwede na ikaw ay hindi magsisisi ng iyong kasalanan at hindi pwedeng hindi babaguhin ang makasalanang buhay. Yun ang product, yun ang result ng pagiging born again. Eventually, pagkatapos mong ma-born again, pagkakalooban ka ng pananampalataya, dadalahin ka nun sa pagsisisi. Amen? So, let us look what happened here. Yung dalawang nagtayo sa buhangin at sa batuhan ay susubukin. The storm will come as a test of true faith. Take note, parehong daraan ang parehong bahay sa unos ng buhay. The storm comes to both. Hindi po naman bumagyo lang sa matibay na bato na katayo. Bumagyo din doon sa nakatayo sa buhaginan. So both of them experienced the storms. The same rain, floods, and winds strike both houses. And this signifies trials, judgment, and ultimately test of divine scrutiny. Pareho silang nakaranas noon. Sabi ng Bible, Matthew 7:25-27. The rain came down and the stream rose and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Verse 27, the rain came down and the streams rose and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. So, this reminds us of God's sovereign testing. God's sovereign testing reveals to us the authenticity or the foolishness of our faith. Yung mga testing ng buhay, yung mga trials ng buhay, inire-reveal lang naman yan ang katotohanan
o ang kabulaanan ng ating pananampalataya? Tama po ba? Hindi naman para alamin ng Diyos kung tayo'y magtatagumpay. Hindi naman para alamin ng Diyos kung totoo yung faith natin. Alam na ng Diyos yun. Pero saan inire-reveal ng Diyos ang katotohanan o ang kabulaanan ng pananampalataya? Sa taong dumadanas nito. Sa atin. Kaya pag may trials tayo, it is God's way of revealing to us the true condition of our faith. Amen? Tandaan ninyo, kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayon, that is God's way of revealing to you if your faith is authentic or not. Kaya hindi tayo pwedeng makapagbulaan. Alam natin sa ating mga sarili if what we are doing is true or not. If what we are doing is right or wrong. If what we are doing is for the glory of God or for our own selfish interest. Kapag dumating ang bagyo ng buhay, ipapakilala ng bagyo kung sino ka sa iyong sarili. Amen? Makakapagbulaan tayo sa tao, makakapagsinungaling tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, pero hindi ka pwedeng makapagsinungaling sa iyong sarili. Kasi i-reveal ng mga pagsubok ng buhay kung anong pananampalataya mo at kung saan ka nakatayo. Amen? 1 Peter 1:6-7, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had suffered grief in all kinds of trials. Sabi diyan ni Pedro dapat kang magalak dapat kang mag-rejoice kapag ikay dumadaan sa mga pagsubok, sa trials. Verse 7, these have come, para ano? So that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Amen? Kaya, pag may pagsubok, inire-reveal nito ang genuineness of our faith. Para din niyang ginto na kapag idinaan sa apoy, i-reveal ng apoy ang pagkapuro nito kasi tatanggalin ng apoy yung mga impurities doon sa gold. Amen? So, true believers will face hardship, but their faith rooted in Christ will withstand these trials. Part ito ng tinatawag na the doctrine of the perseverance of the saints. Yung totoong mananampalataya makakapanatili dahil sila'y ipe-preserve ng Diyos. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Amen? Sabi ng James 1:2-4 pa. Sabi po ng talata, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Amen? So take note that the storms of life, persecution, suffering, temptation, test the endurance of our faith and it refines us. Amen? Kaya tandaan ninyo, ang pagsubok para sa atin. Hindi yun para sa Diyos. Hindi para alamin ng Diyos kung magtatagumpay tayo o hindi. Ang pagsubok natin para sa atin. Para makita natin kung saan tayo kulang, para makita natin ang ating kahinaan, para lalo tayong magtiwala sa Diyos na kung sa ating mga sarili lang, wala tayong kakayahan. Amen? Romans chapter 5, 3-5, not only so, but we also glory in our sufferings. Why? Because we know that suffering produces what? Perseverance. Kaya in order for the Christian to persevere, tutulungan tayo ng Diyos to persevere. Paano tayo tutulungan ng Diyos? Bibigyan tayo ng trial and sufferings. Because perseverance produces what?
character. And character produces what? Hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Amen? Sana po ay ating maunawaan ang bagay na ito, na merong inire-reveal ang storms sa bawat isa sa atin. The storms is a test of our faith, the trueness of our faith, the genuineness of our faith. At ang storm na ito'y darating para i-reveal kung saan ka nakatayo. Amen? Now, let us look at the outcome. The outcome is stability or distraction. Dalawa lang naman ang outcome niyan eh. Pag dumating ang storm ng buhay, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Mananatili kang matibay o guguho. Ganun lang yon, mga kapatid. Ano po ang sabi ng ating pag-aaral? The house built on the rock stands firm. This illustrates the perseverance of the saints. Sinabi ko po kanina na tayo'y makakapanatili dahil ine-equip tayo at ine-empower tayo ng Santong Espiritong nasa atin. Sabi ng verse 25 o 26, "But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand." Pero yung nagtayo sa verse 25, nagtayo sa ibabaw ng bato, mananatili. Gaya ng binabanggit sa Philippians 1:6, "Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ." Now, sa verse 27, yung house on the sand collapses, showing the inevitable ruin of false profession. Yung mga nagpapahayag lang na sila'y Kristiyano, nagsasabing sila'y Kristiyano, madali namang malaman yan pagdating ng araw eh. Pag sinubok na at dumating na ang bagyo, makikita nyo kung sino ang totoo. Amen? Kasi, yung hindi totoo, ayon sa Bible, magko-collapse. Yan ang sinasabi ng Matthew 7:27. "The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash." This shows the inevitable ruin of false profession. Kaya nga sa Matthew 7, di po ba, yun lagi kong binabanggit, "Not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." Sino lang daw? Only the one who does the will of my Father who is in heaven. Sa verse 22, ang sabi ng Panginoon, "Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we drive out demons, and in your name we perform many miracles." Verse 23, "Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers." Amen? So, this destruction is not just temporal hardship, but eternal judgment, reinforcing the Reformed emphasis on God's righteous justice. Amen? So, the final collapse of a foolish builder's house serves as a dire warning about the consequences of nominal Christianity. Ano ba yung mga nominal Christianity? Those who profess faith but lack genuine transformation by grace. Ulitin ko, pwede nating bulahin ang ating kapwa. Pwedeng nag-iiyak at nagtatataghoy, nakataas ang mga kamay at paikot-ikot sa pananambahan paglinggo. Pero pwedeng ginagawa mo ang lahat ng iyon bilang pakitang tao. Kapag walang inner transformation, lahat ng ito ay kukolaps kagaya ng nagtayo sa ibabaw ng buhanginan.
So Christ's final judgment will reveal the true condition of every heart. Tandaan niyo sa Matthew 25, paghihiwalayin ang kambing at ang mga tupa. Paghihiwalayin yung mga nagtayo ng kanilang bahay sa ibabaw ng bato at yung mga taong nagtayo ng kanilang buhay sa pundasyon ng mundong ito. Amen? Now, anong application nito? The application is a call to genuine faith and obedience. Ito ang hamon sa atin. Sa pag-aaral natin ngayong umaga ng dalawang builders na ito, dapat nating maunawaan ang una, not just hearing but doing. We must not be just a hearer of the word, but a doer of the word. True saving faith manifests in what? In obedience. Sabi ni James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So obedience does not earn salvation, but evidences it. Can we say amen? Ang pagsunod ay hindi makapagbubunga ng kaligtasan, pero ang pagsunod ay ebidensya ng pagiging ligtas. Aligning it with the doctrine of sanctification. Yun pong na-justify, na-regenerate, yung na-born again, yung na-convert, ay makakapamuhay sa kabanalan. They are going to live a sanctifying life. Amen? Jesus' emphasis on obedience reflects a life that bears fruit. Yung bunga, vital sign of true conversion. Naniniwala po ba kayo ron? Ang sabi ng Panginoon, apart from me, you cannot do anything. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Pero kung hindi ka naman connected sa akin, you can do nothing. Amen? Ang atin pong pagbubunga, it is because we are connected to Christ. Jesus' emphasis on obedience reflects a life that bears fruit. No? Yung pong bunga ng ating mga buhay ay vital sign ng pagiging ligtas. Hindi nagtatalo si Santiago at si Apostol Pablo. Sinabi ni Apostol Pablo na ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa. Because the Apostle Paul also believed that the fruit of being faithful to God, the fruit of faith is what? Good works. Amen? So, we must not only affirm the authority of Scripture, but live according to the Scripture's teaching and allowing God's Word to shape our priorities and decisions. Amen po ba mga kapatid? Not just hearing, but doing. Ngayon, ano ang ating gagawin? Dapat, pangalawa, examine natin ang ating foundation. Naniniwala ka ba kapatid na totoong solid ang foundation mo? Are you resting on Christ alone for salvation? Are you trusting in self-righteousness? Ano ba ang pundasyon? Bato o buhangin? The doctrine of justification by faith alone, Romans 3:28, assures us that only Christ is a sure foundation. Walang ibang pundasyon kundi ang naitayo na, at ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So regular self-examination helps ensure that we are truly in the faith, relying not on emotional experiences but on biblical truth. Kaya wag ang laging hinahanap yung mga emosyon.
Huwag kang laging hinahanap yung feelings, yung damdamin, maging sa pananambahan. Mag-self-examine tayo. Saan ba tayo nakasalig? Dapat sa katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. A strong foundation in Christ involved continual growth in knowledge, continual growth in prayer, and reliance on the means of grace. Ano ba yung means of grace? Preaching, sacraments, prayer. Ayan, dinagdag pa, even fellowship. Amen? Pangatlo, let us trust in God's sovereign grace. Pagtiwalaan natin ang makapangyarihang biyaya ng Diyos. Take note that only the Holy Spirit enables true obedience. Hindi natin masusunod ang Diyos kung hindi muna kikilos ang Santong Espiritu. Sa paanong paraan? Sa pagpapalit ng ating mga puso. So ito yung tinatawag na circumcision of the heart na sinasabi ni Apostle Paul. Walang silbi ang circumcision of the flesh if we are not circumcised in the heart. Magiging pakitang tao yon. Dapat ang unang na-circumcise sa atin ay ang ating mga puso, sapagkat kung totoo na binago ang puso natin, lahat ng gagawin natin sa panlabas ay magmumula sa katotohanan na nanggagaling sa ating mga puso. Kaya sa Ezekiel chapter 36, 26 to 27, ang Diyos muna ang gagawa nito. Sabi niya, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you your heart of flesh. Can you imagine this? Sa kalagayan natin na tayo ay makasalanan, ang kondisyon ng ating puso ay ikinumpara sa pagiging pusong bato. Ano ba yung pusong bato? May buhay ba yung bato? Meron lang tayong tinatawag na batong buhay. Pero basically, patay din yun. Walang pagkilos, walang paggalaw, walang pakiramdam, matigas. Yun ang paglalarawan sa aklat ng Ezekiel sa kalagayan ng puso ng tao. A heart of stone. But God, in His mercy, Siya ang magbibigay ng bagong puso. At ang pusong ito ay pusong laman. So look at the analogy and the contrast. A heart of stone and a heart of flesh. Kapag sinabing heart of flesh, malambot ito, gumagalaw ito, may pagkilos ito. At ang sabi, pagkatapos na buhayin yung batong puso at gawing pusong laman, sa verse 27, and I will put my spirit in you. Para ano? Para sa iyong paggalaw, you will follow my decrees and you will be careful to keep my laws. Kaya yung taong regenerated, napalitan yung puso, binago yung puso, susunod at susunod sa mga palatuntunan ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Kaya anong dapat gawin? Dumepende tayo sa biyaya ng Diyos. Kasi yung Ezekiel 36, 26 to 27, biyaya yan ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay gagawa ng Diyos ng operasyong ganyan. Amen? At kung ikaw sa tingin mo ay nakaranas na palitan ng puso, ang tawag doon regeneration or being born again, pasalamatan mo ang Diyos kasi biyaya yon. Wala kang ginawa. Ang Diyos ang gumawa nun. At ang pruweba na ikaw ay ginawa na ng operasyong ganyan ng Diyos, mamumuhay ka ngayon sa kabanalan. Totoong kabanalan. Hindi pakitang tao, hindi napipilitan, kundi sumusunod tayo sa kanyang mga salita ng masaya. Ito ang nakaranas ng totoong pagliligtas ng Diyos, nakatayo ka ngayon sa ibabaw ng bato. Amen? Let us depend on God's grace, knowing that He who began a good work in us will complete it. Diyos ang gumawa niyan, Diyos ang nagsimula, Siya ang tatapos ng bagay na yan.
The believer's perseverance is not due to personal strength, but to the sustaining power of God. Ang ating pananatili, ang ating pagsusumikap, hindi bunga ng ating pansariling kalakasan. Ito ay sinusustain ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa doctrine po ng perseverance of saints, meron din pong mahalagang maintindihan tayo na merong preservation na ginagawa ang Diyos. Kaya yung perseverance of the saints can only happen if God, His work, will preserve us. He will preserve those who believe so that they can persevere. Palagi ko naman, madaling intindihin yon. We are called to build our lives on Christ, knowing that He is our refuge, strength, and security in both time and eternity. Amen? Yan po sinasabi ng Psalms 46, 1-3. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. The Lord is our refuge and our strength. Amen? Now, in conclusion, Jesus' words in Matthew 7:24-27 remind us of the necessity of true obedient faith. Kapatid, alam mo naman kung totoo ka o hindi. Alam mo kung totoong born again ka o hindi. Alam mo kung ikay totoong mananampalataya at kung ikay totoong mananampalataya, mamuhay tayo ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Amen? The wise builder is the one whose life is anchored on Christ, persevering through trials by God's grace. And let us examine ourselves, and by the Spirit's power, live as those who hear and do the words of our Lord, standing firm in the solid rock of our salvation. Sa panahong ito, in an age of shifting values and false teachings, my prayer is may we remain steadfast, always building upon the unshakable foundation of Christ and His words. Amen? Finally, may we also be encouraged that though storms will come, those who are in Christ are eternally secure, upheld by His sovereign hand. And as we look to the future, may our lives reflect not just an outward profession of faith, but a deep, enduring reliance on Christ, our only true and lasting foundations. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw ng Lunes sa inyong lahat, mga kapatid.